Ito na nga'y araw na pinakaintay ko dahil nga ngayong araw nga pala ang aking rhinoplasty. Nakakatuwa nga dahil nga ngayong araw nga matutupad na nga pala yung pangarap ko. Una pa nga lang, alam niyo yan, gusto ko na nga palang pa-rhinoplasty. Naghahalo na nga pala yung nararamdam ko niya, kinakabahan nga pala ko at medyo na-excite. Ito nga pala yung mga kaganapan namin bago nga pala ako sumalang sa rhinoplasty. Pumunta nga pala kami dito ni Mama sa emergency para nga pala magpa-laboratory dahil nga required nga pala to bago nga pala ako magpa-rhinoplasty. Pagkatapos nga noon at okay naman nga yung nag-result ng laboratory ko at kaagad na nga pala ni-schedule ni Doc kung kailan nga ba ako ooperahan at napili ko nga pala June 3. Fast forward nga, June 3 na nga pala nung araw na yan at naligo nga pala ako at ito na nga pala huling pindot ko nga pala dito nga sa ilong kong maliit. Char, eme. Pagtapos nga tagbiyahe na nga pala kami at medyo malayo-layo nga pala to sa amin. Sa mga magtatanong nga pala kung saan nga ba ako magpapa-rhinoplasty. Syempre nga ang recommended dito nga sa Versa Aesthetic at kay Doc Jess dahil nga alam niyo naman si Doc Jess nga pala napakaganda nga pala gumawa. Kaya naman hindi na nga pala ako nagdalang easy para nga si Doc Jess nga pala ang gumawa nga pala sa ilong ko dahil nga trusted na nga pala namin to una pala. Pumasok na nga pala kami dito sa Versa Aesthetic at naghalo-halo na nga pala yung nararamdaman ko at kina-excite nga pala ako at medyo kinakabahan. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ang gagawin nga pala sa akin ngayon, Gore-Tex Rhinoplasty at nagtanong nga pala sila kung saan nga ba sila kukuha ng cartilage. Sinabi ko sa kaliwang tenga na lang. Shoutout nga pala sa staff nga pala ng Versa Aesthetic, kay Ma'am Marie Chris, tapos kay Ma'am Chinky. Nakakatuwa nga dahil nga ang babait nga pala nila. Pagkatapos nga pinipicture na nga pala ilong ko at kinakabahan nga ako dahil nga mamaya-maya nga at ilang minutes na nga lang at gagawin na nga pala ilong ko at na-excite na nga ako. Kasama ko nga rin pala dyan si Mama at si Papa. Nakakatuwa nga dahil nga suportado nga pala sila sa rhinoplasty ko at kasama ko nga pala sila dito nga sa Versa Aesthetic. Pumasok na nga pala ako dito sa operating room at yan nga yung pagmumukha ko, nakapaskil pa nga dyan at medyo kinakabahan nga pala ako dahil nga totoo na nga ito at ooperahan na nga pala ilong ko. Shoutout kay Doc Aisel, ang anesthesiologist nga dito nga sa Versa Aesthetic at ang bait niya nga. Tinurukan na nga pala ako ni Doc ng IV at nagturok na nga rin pala siya dyan ng pampakalma at pampatulog. Akala ko nga hindi pa nga ako nakakatulog dyan at nagulat nga ako at nakatulog talaga ako dahil nga sa nilagay nga palang pampatulog. Pagkatapos nga nun at nandito na nga pala si Doc Jess. Si Doc Jess nga pala ang gagawa nga pala sa ilong ko. Nakakatuwa nga dahil nga si Doc nga napakabait. Habang nga inooperahan ako dyan at nakatulog talaga ako at hindi ko talaga nararamdaman. Tama nga pala siya sabi ng iba, wala ka talaga mararamdaman kapag sa operation. Shoutout nga rin pala kay Doc Cheryl. Nakakatuwa nga dahil nga tatlo nga pala ng doktor ang gumagawa nga pala sa ilong ko. Char, eme. Fast forward nga, ilang oras nga pala ginagawa nila Doc yung ilong ko. Pagkatapos nga finally natapos na at nakaraos na nga pala dito nga sa Gore-Tex Rhinoplasty ko. Pagkatapos nga pala noon at sinasabi nga pala nila sa akin yung mga inumin ko at yung mga gagawin ko at yung mga hindi dapat gawin. Pax ay ah. Di ba nag-iba yung mata niya? Na iba. Dahan-dahan lang. Huwag ka muna ko. Huwag ka muna bumigla. Diyos ko, totoo na talaga to at nagpa-rhinoplasty na nga pala ako at dyan nga medyo hilo-hilo pa nga ako dyan dahil nga sa tinusok nga pala natitihi siya.